At maaari na po kong tumanggap ng inyong mga katanungan. Para po sa unang katanungan, Rafi Ayeng, Daily Tribune. Yusek, yung kahapon po kasi, may mga posts sa online na about na yung pag-attend ni Pangulong Ferdinand Marcos sa Bataan, produkto daw po ng AI at last year pa daw po yun. Ano pong masasabi ng palasyo? Alam naman ng mainstream media ang katotohanan. So tayo, yung mga matitino. Wait lang ah. Bago pala sumagot si Yusik Claire sa tanong na to mga pre, may sasabihin lang ako. No? Alam naman po natin na ang mga DDS talaga, mga sinungaling po yan. Gagawa ng kwento yan para lang po masira no? Yung ating mahal na Pangulo. 'Di ba? At syempre, sino po ba yung nakakaalam ng totoo? Wala pong iba, kundi yung nasa Malacanang, yung nalabas-pasok sa Malacanang, sila po yung may alam kung ano yung katotohanan kasi sila po yung nandun. Hindi po yung mga DDS. Bakit kayo maniniwala sa mga DDS? Hindi naman nakakapasok yan sa Malacanang. O, di ba? Hindi naman nakakapasok. Yung paniwalaan po natin, yung tagapagsalita ng Malacanang. Dahil siya po yung nakikita niya yung Pangulo eh. Siya po yung nakakakita kung nasan yung Pangulo. Anong sitwasyon ng Pangulo. Diba? Kaya hindi ko maintindihan dito. Sa bagay, bobo nga sila, no? Doon po naniniwala sa mga DDS. Ng mga tanga-tanga. Kaya, hindi po sila nag-iisip, mga pre. Ayan sa mga bagong pasok dyan, like, share, subscribe po tayo sa hindi pa po nakakapag-like dyan. So, tuloy po natin. Mainstream media ang katotohanan. So tayo, yung mga matitino na taga mainstream media, yung mga matitino na nasa social media, kayo na po ang magpatunay kung ang nakikita nila na ginagampanan na event o pinupuntahan ng Pangulo na event ay AI lamang o totoo. So kayo po ang maaaring makatulong din sa amin dahil on the part of... Tapos, bukod dyan, may mga nilabas pa yung DDS na may video doon. Nandun si PBBM. Tapos, nandun si Enrile. Okay? Sabi nila, tingnan nyo, sinungaling talaga tong administrasyon ni BBM kasi matagal nang patay si Enrile. Tapos, yung nilabas nilang video, nandun pa si Enrile, buhay na buhay. Yun po yung sabi nila. Alam nyo po yung sagot dyan? Magbasa kayo sa screen ng video. Nakalagay po doon, file video. File video. Ibig sabihin, sa video na yon is lumang video na. File video nga eh. Yung nakalagay doon. Hindi siya yung bago. Diba? Yun po yung ibig sabihin noon. File video, mga tanga. O ngayon, naintindihan nyo na. I-research nyo na lang po anong ibig sabihin yan. May mga internet naman kayo mga DDS. Mga bobo. May file video sa taas. Ibig sabihin, recorded na yon, 'di ba? At stock lang po siya. Stock na piniplay po ulit. Kasi, yun yung mga achievements ng Pangulo eh. O ngayon, nagigits nyo na kung bakit nandun si Enrile? Kasi kung bobo po yung Malacanang, makikita naman nila nandun si Enrile eh. Bakit pa nila ipi-play? Diba? Mabubuking din naman sila. Pero dahil file video yung nakalagay, ibig sabihin recorded na po siya. Ngayon, ina-explain ko lang sa inyo, mga tanga. Mga tanga na DDS. Kasi grabe yung banat nila. Sinungaling talaga tong Malacanang, oh. Ano to si Enrile? Buhay pa, oh. Niloloko nyo kami. Tanga-tanga. Niloloko ka ng utak mo, sarili mo. Diba? Yun yung ibig sabihin nun. File video. Ang ina. Kulang sa utak eh, no? Iwan ko lang kung makita ko dito yun, ha? Tingnan natin kung baka andito siguro yun. Ito. Nakita ko na. Papakita ko sa inyo, ha. Wala kasing full picture, no?
Wala kasing full picture. Kinakat nila eh. 'Di ba? Ito pala 'yon, ito. Papakita ko lang sa inyo para maintindihan din ng mga tangang DDS, no? Kung ano yung nare-react nila. Okay? Eto na. Dalawang picture po ito, Kinat po kasi nila yung picture dito, so ito lang yung nakita natin. Ayan. So, ayan, papakita ko po sa inyo. Kita nyo dyan? Nandyan po si Enrile, mga pre. Nakita nyo? So, ibig sabihin po niyan, recorded na po siya. Kasi meron po siyang ganito, Meron po siyang ganito. Nakikita niya yan. Ito example lang, sa file videos. Okay? Yan. Ngayon gets nyo na kung bakit may ganun. Kasi nga, hindi siya yung live talaga. Recorded na siya, matagal na. Okay? Pwede siyang nire-live lang or in-upload. Okay? So, ibig sabihin, naka-record na yung video na yan, matagal na. Okay? Hindi siya bago. Okay? Yun po yung ibig sabihin ng file videos. Ini-explain lang po natin, binabasag lang po natin yung katangahan ng mga DDS dito. Wala tayong magagawa, mga tanga talaga. Diba? Tuloy na lang tayo dito, mga pre. At least na-explain po natin yan. So, tuloy po tayo dito sa kay Yosicler. The government, ginagampanan lamang po ng Pangulo ang kanyang obligasyon para sa taong bayan at para sa bayang ito. Kung mayroong mga naninira, alam naman natin kung saang parte ito nang gagaling. At At kung sino yung utak. Diba? Sino yung may pakana ng paninira? Sino ba yung galit sa administrasyon? I-comment nyo na lang po. Yung galit sa administrasyon, yun yung naninira. Yun yung nag-uutos na magpakalat ng kasinungalingan. Yun yung nag-uutos na linlangin ng mga Pilipino. Klaro po yan. suportahan natin mismo ang gobyerno at labanan natin ang fake news. And dun po sa naging Yun nga, tayo, lumalaban naman sa fake news, Pero dapat din sana, yung administrasyon ni PBBM, umaksyon din po sa mga nagpapakalat ng fake news. Sampahan nyo po ng kaso. Kasi kami dito, puro kami kuda dito. Hindi naman sinasampahan ng kaso yung mga nagpapakalat ng fake news. Useless lang din po yan. Walang kwenta. Okay? So para magkaroon ng kwenta yung aming pinaglalaban dito, yung ating pinaglalaban, bukod sa nagtatanggol po kami, okay, binabangga namin yung fake news, gumalaw-galaw din po, no? Sampahan niyo po ng kaso yung mga fake news. Okay? Para hindi po kami maumay. Yun po yun. siya naman ni VP Sara kahapon sa President's health condition at sinabi niya ay isang answer lang. Good luck. Ano po naman ang masasabi? Isang sagot, pero makikita nyo sa body language kung ano ang ibig sabihin. Nung tinanong ito, na masasabi nating irresponsible, isang irresponsableng tanong dahil walang pinanghuhugutan, walang batayan. Ay, may nag-comment dito. Sabi ng tanga. Oy, konting panahon na lang. Ito, bangag. Konti na lang talaga. Bangag. Konti na lang talaga. Konti na lang talaga. Ingay naman. Konti na lang talaga. Matutudas na yung nakatira sa ibang bansa na nabubulok. Payat na daw eh. Pero wag naman sana. Mabuhay pa bigyan pa sana ng kahit hanggang 200 years na buhay, no? Para lang 'di ba? Mapagbayaran niya yung kasalanan niya. Tanong sa kanya, ano masasabi patungkol sa di umanong lumalalang kalusugan ng Pangulo? Doon pa lang sa word na lumalalang kalusugan, alam natin na walang basihan. Pero itinanong pa rin sa kanya. Kaya ang nakuha rin natin sa Vice Presidente ay isang irresponsableng sagot. Good luck. With a smile. At lahat ng sa paligid niya ay nagtatawanan. Bilang isang Pilipino, hindi natin gawi
ang mangutya, pagtawanan, ang sino mang may sakit. Oo. Lalong-lalo na kung ito'y ginagawa lamang. Ginagawang sakit para masira ang Pangulo. Ang sabi nga nila, an idle mind is the playground. Or rather, an idle mind is devil's playground. So makikita natin, tumawa, is that a last laugh mentality or mockery of misery? Hindi ba dapat ang isang tao kapag may sakit, mas binibigyan natin ng atensyon Mm. at binibigyan natin ng dasal para mas maging maigi ang kalusugan? Hindi mo tatawanan at parang ikaw pa ay sarcastic sa iyong mga kasagutan. Ano ka ba, Yossi Claire? Ano ka ba? Intindihin mo na yan si Sarah kasi si Sarah nga, kahit payat na yung tatay, nakulong na yung tatay, masaya siya eh. Si PBBM pa kaya kung totoong may sakit si PBBM, natural tatawa yan. Eh, wala nga pakiyan sa tatay niya eh. Si PBBM pa kaya, tatay niya nga, wala. Diba? So may problema po dito sa pag-iisip ni Sarah. Hindi po normal yun. Diba? Hindi po normal. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun. Kaya kayo mga pre, anong reaction nyo dito? And comment nyo po yung inyong mga opinion, mga reaction ninyo para po mabasa natin, ano? And share po natin ang video ito. At syempre, no, kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe para po maging updated po kayo sa mga uploads natin. So next topic po tayo mga pre. Ayan.